Tiger grouper. Oh, lalaki oh. Sarap, pasugda. Nagtatahi ako mga kapista ng lambat. Bumili kasi ako ng itim na lambat doon sa Tacloban. Kasi yung aming fry ng bangus doon sa fish pond, meron na raw 1 inch ang haba. Marami ng malalaki. Pagdating kasi ng 2 inches, lilipat na namin doon sa floating cage. Baka kasi sumikip doon sa fish pond. Kaya ito ako ngayon, tinatahi ko yung lambat na binili ko sa Tacloban. Maliliit ang mata nito mga kapisda, yung hindi makakalabas yung 2 inches. Nasa 200,000 kasi yung bangus fry na iniload ko doon sa fish pond. Kaya pagdating ng isang buwan, palagay ko marami na yung makukuha na tag 2 inches. Pwede na ilipat doon sa fish cage para mabawasan yung isda doon. Kasi maliit lang yung aming fish pond eh. Nasa 110 meters by 20 meters lang. Kaya pag maglakihan na yung mga fry, hindi kayang i-accommodate. Sumikip, magkaroon ng maraming mortality. Kaya bumili ako ng panibagong lambat dahil baka kulangin yung aking lambat. Medyo matrabaho lang ang ganitong lambat. Kasi hindi katulad nung ganyang green na lambat. Ang pagtatahi, parang tela talaga ang pagtahi nito. Kaya kailangan ng malaking ito. Tawag nilang aguha. Yung pantahi sa sako ng kupras. Ganito. Yung pagtatahi nito mga kapisda, ganyan. Talagang dikit-dikit yung polycord. Isang bundle yung binili kong lambat na itim. Nilalagyan ko na ng sidings mga kapisda yung ginawa kong lambat. Tapos ko na kasing pagdikitin yung flooring. Kaya sidings na naman yung ikinakabit ko. Kailangan ko na talagang matapos itong lambat dahil unti-unti nang lumalaki yung mga fry doon sa fish pond. So kailangan namin ng maraming lambat na paglipatan. Kasi baka sumikip yung bangus fry doon, saka mag-BO, baka may mamatay pa. Kaya kailangan mabawasan para lumuwag. At least safety na yung aming fry. Medyo makuti lang ang pagtatahi nito. Katulad ng lambat na green. Kasi mata-mata lang. Ito parang nagtatahi ka ng damit. Pagkatapos nitong sidings, lalagyan ko ng lubid na lubid na pampatibay ng mga tinahian. Kunti na lang. Pangatlong sidings na ito, isa na lang yung natitira.
para mabuo na. Tapos lalagyan ng lubid. Malapit na matapos mga kapisda yung ginagawa kong lambat para sa fingerlings ng bangus. Nilalagyan ko na lang ng lubid dito sa mga kanto para tumibay, para hindi mapunit yung lambat kung sakaling malakas yung agos. Kasi doon sa lalagyan namin malakas yung agos ng dagat doon, lalo na kung low tide. Kaya kailangan matibay yung lambat. Unti-unti na kasing lumalaki yung mga fingerlings ng bangus. Siguro by first week ng April baka yung iba mailipat na namin rito. Kaya minamadali ko nang matapos itong mga lambat ko para nakahanda na. Para lagay na lang ng lagay doon mga kapisda, fingerlings ng bangus. Nabuhol pa. Medyo matrabaho yung itim na lambat compare doon sa green na minapang pagtatahi ay mata-mata. Yung ganito kasi parang damit ang kahalimbawa nito kung tinatahi. Bali dalawang kanto na lang yung lalagyan ko nito. Tapos na ito. Isang linggo na lang mga kapisda baka maglilipat na kami ng iba. Kasi yung iba malalaki na. Merong 1 1/2 inch na. So mag 2 inches ililipat na namin rito. So tapos na mga kapisda yung ginawa kong lambat. Kompleto na yung lubid na pampatibay sa mga kanto para hindi mapunit yung lambat. Kompleto na. Yan o. Ito yung mga tali doon sa floating cage. Ready na ito mga kapisda para ikabit doon sa floating cage at nang mapaglipatan na ng aming fingerlings. So yun lang mga kapisda, sana huwag kayong magsawang manood sa mga ina-upload naming video at huwag din rin kalimutang mag-likes, mag-comments at mag-subscribe na rin sa aming channel.